Oratio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo'y Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong sama-samang at buklod na paglalakbay sa bilang isang sambayanan ng Diyos, nasa ika-6 na linggo na po tayo sa karaniwang panahon. At ngayon, araw ng mga puso, pagnilayan po natin kung gaano tayo minamahal ng Diyos. Ang ating buhay, ang ating mga biyayang natatanggap, ang ibinubuhos niyang grasya sa atin dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Tayo hindi karapat-dapat, tumanaw po tayo ng utang na loob lagi at magpasalamat sa napakalaking kaloob na ito. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos,
Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandaang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang.
Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Grego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may magbigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ko, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok sa bayan si Jesus, naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Jesus, ating kaibigan,
binalik ating kalusugan. Jesus, ating kaibigan, binalik ating kalusugan. Ngayong ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, araw din ng mga puso, binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating ipanghelyo ayon kay San Marcos, ang pinakabuod nito, meron taong may ketong, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Itong sigaw, itong hiling, hindi lamang nanggaling sa isang tao noon-noon pa at sa malayong lugar. Ito ang sinigaw niya, ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Kung ibig po ninyo, bago siya nagsalita, ang sinabi, ang description, siya'y nanikluhod at nagmakaawa. Hindi po mayabang. Hindi niya sinabi, "Oy, Diyos! Gawin mo to para sa akin." Hindi po yun ang disposisyon ng naghihingi. Tagal-tagal ko naghintay. Alam niyo ba, pumila dito. Ha? Bilisan niyo. Hindi po ganyan. Kung akala niyo ganyan ang Diyos, nagkakamali kayo. Tularan natin. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Dali natin. Marami sa atin ang may sakit sa katawan. Kung malakas ka naman at pinagpala ka sa iyong kalusugan, kaibigan mo, kapatid mo, kapamilya mo, kakilala mo, alam naman natin ang sitwasyon. Wala naman sa atin dito milyonaryo, bilyonaryo, limpak-limpak ang pera na kayang bayaran ng mga babayaran sa ospital. Alam naman natin ang sitwasyon kung gaano kamahal ang medisina. Marami po mga kahilingan. Makapal po ang petisyon sa misa. Karamihan dito ay kalusugan. May cancer. Ilang kwento na ang ibinibigay sa akin, mga kapwa kumpari, naririnig ko rin binabahagi. Kung hindi sa balita, sa text. Kung hindi sa text, sa messenger. Kung hindi sa messenger, sa Viber. At lahat ng social media platform. Malubha na. Kung ikaw may sakit. Ang sakit, ang kirot, ang hapdi. Sumisigaw ka na. Kailan ka pa tatagal? Ang yung mga wala namang may sakit na nag-aalaga sa iyo, nahihirapan din. Hindi po ba? Cancer. Yung mga may leukemia, lalong-lalo na mga bata pa lamang. Yung dialysis. Hindi ko na ikikwento ito. Ang narinig natin, kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo kami. Kalusugan, hindi lamang sa katawan. Kasi, hindi lang yan. Meron tayong aspeto ng mental health. English yun. Paano ko ba isasalin ang mental health? Mental health, kalusugan ng kaisipan.
iugnay ko po ang ating unang pagbasa. Bagamat yung sakit, malubha nun, yung ketongin. Alam niyo ba yung kaparusahan na lumalayo sa iyo yung tao? Ang sinabi dito, yung huling linya, wala may gusto sa kanya. Sa labas, mamahay na mag-isa. Sa labas, mamahay na mag-isa. Itong nararamdaman natin sa pandemya, di po ba? Quarantine. Alam mo ba, ma-quarantine ng buong buhay mo? 1 linggo lang, di na tayo makatiis eh. 1 taon, nagre-reklamo na tayo. Di ba napakasaklap ng quarantine? Lockdown? Kung lockdown ka, buong buhay mo, Panginoon, parang awa niyo na. Kaya alam niyo kung ano nararamdaman, hindi po ba? Siguring iba sa inyo malusog, kaya pang magmaraton, pero may mental health problems. Nabubuwang na. Lalo-lalo na pandemya. Marami sa atin. Malakas nga katawan mo, wala kang ang cancer, di ka nagdadialysis. Pero yung utak mo, depresyon, naiisip na tapusin ang lahat. Di ba? Pakamatay ka na lang, bigti ka na lang. Yan ang problemang sa kasalukuyan. Sa isip yan. Kahapon, dinala namin ang Nazareno sa isang parokyang hinihingi ang Nazareno. Nag-usap-usap kami. Mungkahi namin. Kaya nga yung iba hindi makapunta sa Quiapo. Kung meron kayong mental health problems o kaibigan nyo, magdasal kayo sa Quiapo. Ilahad nyo sa Nazareno ang inyong dinaraanan. Okay na. Yan ang sabihin nyo. Dali nyo sa Quiapo. Marami na nag-iisip na tapusin na. Hindi nila kaya kasi pandemya ngayon. Okay na ba? Hindi pa. Hindi lang pangkatawan, maraming sakit. Hindi lamang yung sa kaisipan, mental health. Dahil araw ng mga puso ngayon, ilan ba ditong walang date? Loveless, di ba? Yung sa puso, nag-iisa ka. Mahirap din yan, di ba, Panginoon? Kasama yan. Kasi tayo, pumunta kami sa Dagupan, kay Archbishop Sok. Natutuwa. Nagkaligaw-ligaw kami. Si Father Douglas kasi, first time niya sa Dagupan. Nagkaligaw-ligaw kami. Hiramin ko yung sinabi, magaling mag-homily si Archbishop Sok. Ang sinabi niya ay, ang tao, ang pinakadiwa ng tao ay ang kaugnayan. Englishin ko po English kasi mise. The human being, the essence of the human being is relationship. Naghahanap ka ng pag-ibig. Ang puso mo, hindi malaking puwang, malaking bakansya, malaking espasyong may kakulangan. Kung hindi ka nagmamahal at minamahal, may uhaw at gutom para sa mga kaugnayan, sa mga pagkarelasyon natin.
sa kaibigan, sa pamilya, sa kapwa, sa Diyos. Ang puso, mga kapatid. At muli, yun lang po yung payo ko. May magtulong. Alam po ninyo kung kayo'y nalulungkot, tayo'y pumunta sa puso ni Jesus, ang kanyang kabanal-banalang puso ni Jesus. Ang pagmamahal niya, mga kapatid, damahin natin ang pag-ibig niya para sa atin. Pag nilayan natin, hindi tayo nag-iisa sa araw ng mga puso. Damahin natin kasi hindi natin nakikita Magpasalamat tayo, Panginoon. Minahal niyo ako ng todo-todo. At tayong sa pansamantalang buhay natin na sigurong wala tayong Valentine. Kung tayo'y magdadasal, kung tayo'y magiging tapat, mararamdaman natin ang tunay, wagas, autentikong pag-ibig. Niyayakap tayo, hinahaplos tayo. Ang pintig ng puso ni Jesus, ng Diyos, na naglagay sa atin sa lupang ibabaw na unang nagmahal. Yan, mga kapatid, ang magbibigay. Lahat naman tayo naghahanap ng kaligayahan. Tama na po, tutula na po ako. Kalusugan. Kristo ating sandigan, poong kaibigan, siya'y walang tulugan, lakbay lalawigan, kanyang katanyagan, kapita-pitagan, siya'y ating pakinggan, ating siyang tawagan, pag-asa'y dagdagan, at laging diligan, masamay ilagan, langit ay payagan, tuloy kasipagan, at kaliwanagan, siya ang kahulugan, ating kalusugan. Kalusugan, espelengin natin ang kalusugan. Mga lay minister sa likod, tulungan natin si Nick. Kay katawang masigla. Pakiulit po. A. Alertong isip. L. Lakas ng bisig. U. Mahalaga ito. Umiibig na puso. S. Sakit na ibsan. U. Umalis ang kirot. G. Gumalim na talaga. A. Alagaan ang sarili. At huling letra po, N. Nawala ang hapdi. Sa tulong ni Maria, ni San Jose at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, muli itaas natin sa ating Panginoon Diyos ang ating mga kamag-anak, kakilala, kaibigan na nasa banig ng karamdaman. At parang awa na, pagalingin sila ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto
at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ay magmistulang ketongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga reliyoso at reliyosa, patuloy nawa silang daluyan ng pagpapagaling at pagpapala sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namamahala sa pamahalaan, huwag nawa silang mag-alinlangang bumalangkas ng mga programang tutulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga frontliners, patuloy nawa silang bigyan ng lakas ng Diyos upang sa kanilang paglilingkod sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga may sakit, tunay silang maging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, patuloyin nawa sila sa kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano kalapit sa amin, lalo na ang mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkalaw mo sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagkakatiwalaang
sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagay ang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan niyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tumigil muna tayo mga kapatid, ipagdasal natin ang mga yumao na sumakabilang buhay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Cirilo at Metodio, San Sebastian, San Aloysius Gonzaga, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, kumunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklod tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-ibig kaniyang alay, magsimba tuwing linggo, tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya.
pag-asa, kanyang taglay. Sa langit walang hanggan, lumakbay Pilipino, yakap tayo sa ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Paalala, una, sa darating na Miyerkules, February 17, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 16, matapos ang huling misa, idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas o silab sala na binasbasan at ginamit noong mga nakaraang Palm Sunday. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Sa Ash Wednesday, susundan po ang Sunday Mass schedule. Mayroon din pong pagkukumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Pangalawa, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming may hinainga sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salud ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salud ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salud ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Patuloy pang ating taimtim na dasal upang mawakasan na itong pandemyang ito. Ngunit may mga variant galing pa ng United Kingdom na napakapanganib. Ipagdasal po natin na hindi po ito kumalat, hindi po ito lumaganap. At patuloy po ang ating pagtutulong sa pamamagitan ng mga soup kitchen sa mga komunidad at pagbibigay ng ayuda sa mga individual na nangangailangan. Salamat sa inyo mga cash contribution kahapon. 39 na sako ng bigas, tigda 25 kilo. 2 plastic na bag na ginamit na mga damit at 2 kahon ng sabong panligo. Salamat po sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.